Lives within my heart.
cleansing blood. I heard about His healing, of His cleansing power revealing, how He made the lame to walk again, and caused the blind to see. I heard about His groaning, of His precious blood atoning. Then I repented of my sin and won the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He loved me and loved me with His redeeming blood. He loves me, I knew Him, and all my love is to Him. He plunges me to victory beneath the cleansing blood. I heard about the mansion He has built for me in glory, and I heard about the streets of gold beyond the crystal sea. About the angels singing and the old redemption story, and some sweet day I sing up there the song of victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He loved me and bought me with His redeeming blood. He loved me, I knew Him, and all my love is to Him. He plunged me to victory beneath the cleansing blood. Kaya bago po tayo dumako sa Sunday School ay hinanyan ko po ang bawat isa na tumayot upang manalangin. Pinagin tayo ni Sir Daniel. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa oras na ito, Panginoon. Salamat po sa kabutihan mo at sa iyong kadakilaan sa aming buhay, Ama. Salamat po sa buhay ng bawat isa, sa iyong mga anak na nandito ngayon na tinakaw mo, Panginoon. Salamat sa panibagong araw na kami ay muli mong binangon, taglay ang lakas, ang magandang kalusugan, Panginoon, at ang mga biyayang kaloob mo sa amin. Salamat po sa buhay ng bawat isa na nandito ngayon, Panginoon, na muli handang makinig ng iyong mga mensahe, O Lord. At sa umagang ito, Ama, lumalapit po kami sa iyo at humihingi po kami ng patawad sa aming mga nagagawang kasalanan, Panginoon. Maging ito man po ay sa isip, sa salita o sa gawa, Panginoon. At ikaw po ang maglinis ng aming puso upang ngayong umaga, Panginoon, ay maging handa muli itong tumanggap ng mga mensahe at biyaya mula sa iyo, Panginoon. Sa mga kapatid po namin na wala pa sa aming piling, ikaw po ang magbigay sa kanila ng conviction sa kanilang puso na matagpuan mo po silang nagtatapat sa iyo, especially, Panginoon, sa araw ng linggo. At sa mga kapatid na nandito, Panginoon, salamat po sa buhay ng bawat isa at idinako mo kami sa lugar nito, Panginoon, upang magkasama-sama kami umaga. Salamat din po, Lord, sa gagamitin mong taga-mensahero kay Preacher Jimmy, O Lord. Pagpalaan ng kanyang buhay, bless mo siya, O Lord. Ganun din po ang kanyang pag-share ngayong umaga. Gamitin mo po siya, O Lord, upang ipahayag ang mensaheng nais mong may parating sa amin, Panginoon. Bigyan mo po siya ng wisdom, ng knowledge, O Lord, at makuha namin ang mga mensaheng nais mong iparating mo sa amin. Ganun din po ang aming pastor, na wala sa aming feeling, o Lord, dahil meron siyang engagement, Panginoon, na patuloy mo siyang pagpalain, gabayan, ingatan ang kanyang buhay, sampul ng kanyang pamilya,
ang kanyang asawa at mga anak, Panginoon. At ganun din po ang nalalapit na yung mga activities, particularly, O Lord, ang kanyang anniversary. Muli po nilalapit namin ito sa iyo. Ito po mag-provide ng mga pangangailangan namin, Panginoon. At turuan mo ang bawat isa na magkaroon ng espiritu ng pagkakaisa. Ang sa ganun, Panginoon, sama-sama namin na sama-sama kaming magtulong-tulong at naiaos ng maayos sa pamamagitan mo at sa biyaya mo ang gawain ito, Panginoon. At sa pagpapasimula po ng aming gawain, Lord, nilalapit po namin sa iyo ang gawain ito, Panginoon. At ngayon pa lang ay ni-claim na namin ang katagumpayan nito sapagkat alam namin, O Lord, hindi mo kayo pababayaan at ikaw ang papagitna sa aming gawain ito, Panginoon. Kung kaya't lukubin mo po ng iyong banal na espiritu ang puso at isipan ng bawat isa upang sa ganon ang iyong puso ay maging handang tumanggap muli ng mga mensahe ng Panginoon. Ito na po ang bahala sa mga gawain namin ngayong araw na ito at ito po ang aming ipinagpapasalamat at dinalapit sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagpalang mga po sa ating mga tinatawaran din na po ang ating pagpapangalan. Alright, so isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. At inyo pong ipagpaumanhin at hindi po si Pastor John Mark ang nakatayo po rito sa inyong harapan ngayon. Pagkat nabanggit na po sa akin na parang yung kasing pinuntahan niya po ngayon ay walang pungras ata. Kaya hindi po siya nakapagsabi po sa inyo. Kaya nung sabihin niya po sa akin na pwede bang ikaw muna yung magpunta doon sa kabayahan, eh, isa pong kagalakan, sabi ko po sa kanya. Kaya yung pastor po natin dito ay doon po siya ngayon sa Baguio, doon po sa Camp 4, na tinawag po siya bilang isang speaker po nila doon sa ngayong araw po. Kaya yun po akong tawag po nito. Alright, at dadako na po tayo sa ating pong Sunday School. At sabi po ni Pastor John Mark ay sabi niya, madali lang kami doon. Kaya marunong din po ako umupat sa sinabi. Kaya I hope po na itong ating pag-aaralan ngayon ay maging pagpapala sa bawat isa. At kilala nyo naman po ako. At ako po yung missionary dyan sa Wenceslao. At kami po, sila Pastor John Mark ang magkakasama, bunga po ng Harvest Global Church ng Ambusungan. Kaya kami po yung wala po siya rito, ito sa part na kami po ay nagtutulungan. Kaya sige po, para di po tayo magtagal, ay magbabasa na po tayo ng ating pong papag-aralan sa umaga po na ito. Kung saan doon po sa Hebrews chapter 11. Dito po natin babasahin ang ating pong papag-aralan sa umaga po ito. Hebrews 11 verse 1. And dito po sa verse 6. Mangyari pong tumayo po tayong lahat as we read yung ating pong teksto. Dito po sa Hebrews 11 verse 6. Basahin lang po natin itong verse 6. Ando na po tayo. So hinihiling ko po na basahin po natin ito sabay-sabay yung verse 6. In verse 6, ready go. But without faith it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Pray muna tayo, Lord, kami po, Panginoon, ay lubos na nagpapasalamat sa inyo pong pagbigay ng kalakasan, buhay, Panginoon, pagkakataon upang kami po ay magtipon po dito para kayo po ay
kayo Panginoon na bigyan ng kapurihan sa inyo pong patuloy na katapatan sa buhay ng bawat isa po sa amin. Kami pong nilalapit ang inyo pong salita na aming pong nabasa. May be with us, O Lord, na ito po Panginoon ay patuloy magbigay ng pagpapala sa aming mga puso, mas lalo na po Panginoon sa aming pong pananampalataya sa inyo. May you bless the word, Father God, for this we pray in Christ's name. Amen. Amen. Okay, pwede na po kayong maupo. At ang nabasa po natin ay ito po ang gusto ko pong may tatak sa ating pong puso. Maging lahat po sana sa atin, ating pong maintindihan at makita ang kapangyarihan, yung pong tinatawag dito sa verse 6, yung pananampalataya. Sapagkat kung ating pong titignan dito, ang pananampalataya, ito na po yung nag-iisa na kaparaanan para ang tayo po ay ma-please po natin ang ating Panginoon. Sabi nga po ng Biblia, wala na pong ibang kaparaanan, wala na pong ibang magagawa po ng tao para ma-please po natin ang ating Panginoon. Only by faith. Kaya sabi po ng Biblia, napakalaking bagay sa bawat isa po sa atin, maging sa inyo po mga young people, sa ating po lahat, kung tayo po yung kabilang sa nagkaroon ng pananampalataya sa Panginoon. Isa ka po sa kabilang na sabi ng Biblia, nagagalak, natutuwa ang Panginoon sa buhay po natin. Hindi po ba tayo natutuwa doon? Na God is yung bang talagang natutuwa ang Panginoon sa buhay mo sapagkat binibigay po natin sa Kanya yung pananampalataya. Alam niyo po mga kapatid, as I travel, galing po dito coming here, marami pa akong mga nakasabayan na nakamotor. Pagka titignan mo, yung mga tao na yon ay they will go to a place na kung saan sila ay magpipiknik o magpapasyal. At yung mga bahay na nadadaanan ko, merong mga tao na yung ginagawa nila is pupunta sila sa kanilang mga trabaho, sa kaingin. Yun po ay pagpapakita ng ano ba yung pananampalatayang meron sila. At mga kapatid, isa pong lubos na kalooban ng Panginoon na ang bawat isa po sa atin, andito po tayo. Because we believe na tayo po ay nananampalataya, tayo po ay sumampalataya sa Panginoong Jesucristo. And we believe na yung ating pong pagpunta po rito ay kalooban ng Panginoon. Di ba? Kung sabi nga po ng Biblia, maliban sa pananampalataya, wala na po tayo ibang magawa to please our God. Kaya, aking pong gustong maunawaan po natin dito na sa puso po natin ang pinaka mahalagang bagay na magawa natin sa ating buhay is yung pananampalataya po natin sa ating Panginoon sa Kristo. Kaya kung ating pong titingnan, marami po sana akong bibigay po sa atin dito na mga verses, pero kakapusin natin tayo ng time. At gusto ko lang po i-refresh sa ating mga kapatid na yung pananampalataya, kung babasahin po natin yung buong chapter 11 of Hebrews, ito ay nagpapakita ng kung ano yung nagawa, kung ano yung kapangyarihan ng pananampalataya sa buhay ng mga naunang mga Kristiyano during the Old Testament times. Ito ba? Mababasa po natin dyan. Yan po ay mga patunay ng pananampalataya nila sa Panginoon. Ay sabi nga ng Biblia doon sa verse 2, itong mga tao na ito, they obtain a good report. Ito ba? Ang Diyos ang talagang nadakila sa kanilang buhay dahil sa kanilang pananampalataya. Kung titignan niyo po si Noah, paano po si Noah gumawa siya ng ark na kung saan di naman po niya alam
hindi naman po nila alam yung yung sa ulan, yung sa flood, yung sa ano ba yung ulan na yan? Ano ba yung flood na yan? Sapagkat in the first place, wala pang nagaganap, wala pang ulan sa panahon nila Noah noon. Pagbabasahin po natin ang Biblia, ang kaparaanan ng Panginoon para madiligan yung mga halaman ay through mist. Ano bang Tagalog nun? Walang ulan. Kaya nung sabi po ng Panginoon kay Noah, you must build an ark sapagkat darating ang panahon na the world ay darating ang flood. Hindi alam ni Noah ang flood, ang ulan na yan. But through his faith, sa kanyang pananampalataya sa Panginoon, ginawa po niya yung sinabi ng Panginoon. And the fruit of the faith of Noah, ang anong nangyari sa kanila, his family was saved through the flood. Tama po ba? Naligtas po yung kanyang pamilya. Kaya mga kapatid, sa ating din pong buhay, napakahalaga ng pananampalataya po sa atin, na sabi nga po ng Biblia, na ito lamang po ang nag-iisang kaparaanan na tayo na maibigay po natin or ma-please po natin, mapapurihan po natin ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, wag po sana tayong mapagod ng sumampalataya, magtiwala sa ating Panginoon. Unang-una mga kapatid, ang ating pong kaligtasan. Yan po ang isang pinakaunang bunga ng pananampalataya po natin sa Panginoon. Kaya araw-araw, ito po sana yung ating alalahanin at laging wag po nating kaliligtaan na tayo po ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. At ito po yung challenge sa atin. Ang pananampalataya po ay marami pong klase. Ano po? Sa mundong ito, marami pong klase ang pananampalataya. Meron po tayo. Di po ba? Pananampalataya, maraming klase po ito. Pero ang pananampalataya ang tinuturo ng Biblia, tanging nag-iisa lamang po. Ang pananampalataya, yung pong kaparaanan kung paano po tayo naligtas, na doon po sa Ephesians 2 verse 8 and 9, na tayo po ay naligtas sa pamamagitan ng biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Kaya, mga kapatid, gusto ko rin pong idagdag po ito doon sa Isaiah chapter 59 verse 2, sapagkat ang gusto ko pong liwanagin sa atin, ang pananampalataya ay ito yung nag-iisang kaparaanan para po mag-please po natin ang ating Panginoon. Doon po sa Isaiah chapter 59 verse 2, dito po natin talagang makita, mabasa ang pagkasabi ni Isaiah patungkol po sa realidad ng buhay or realidad po ng buhay po natin sa harapan ng Panginoon. Na sinabi niya po dito, pakinggan niyo po, sabi niya, but your iniquities have separated between you and your God, and your sins have hid His face from you, that He will not hear. Ito po tayo noon, na nung wala pa po tayong pananampalataya sa Panginoon, ito po yung dito po tayo nagkaroon ng katagumpayan. Sapagkat sabi nga ng Biblia, ang kasalanan, ang ginawa ng kasalanan po sa atin ito, siya yung nagbigay, siya yung nagbigay ng harang, nagkaroon ng pagitan, yung separation from our God. Yung bang kasalanan, siya yung dahilan kung bakit yung bang na-separate tayo, nahiwalay po tayo sa Panginoon. At isa pa pong sabi dito sa verse 2, yung kanyang mukha, ibig sabihin po,
God hid His face from us. Ibig sabihin, tinalikuran po tayo. Kaya sabi nga dito, kahit anong panalangin at gawin natin, ay hindi niya po tayo pakikinggan. Sapagkat ang nakaharang kasi sa atin at sa Diyos ay ang kasalanan. Kaya kung titignan po natin, yung meron po tayong mga example po dito, dito po sa isang example po natin ay itong Mark chapter 10 verse 17 to 22. Hindi na po natin bubuksan, pero pagka uwi nyo, basahin niyo po. Pero gusto ko lang pong banggitin ito, Mark 10 verse 17 to 22. Ito po yung example na kung saan meron pong isang mayaman na lalaki na lumapit po sa Panginoong Jesucristo nung panahon pa na meron pa si Kristo dito sa lupa. Na kung saan tinanong niya itong si Kristo, na sabi po niya, Panginoon, ano pong gagawin ko para magkaroon po ako ng buhay na walang hanggan? Ito po yung katanungan ni Richmond. Pero as yung kanilang usapan, sabi ni Panginoon Kristo sa kanya, yung bang Old Testament, yung bang mga laws, ginawa mo ba? Ang tindi po nitong rich man na ito. Sabi po niya kay Kristo, Master, from my youth, ginawa ko po na yan. Ginawa ko na yan. To understand yung buhay po ng rich man na ito, kung talagang ginawa niya po yung 10 Commandments, siya po ay napakamabuti. Siya po ang isang pinaka-perfectong tao. If he really ginawa niya po yung 10 Commandments. Pagbasahin po natin yan yung po yung sagot ng rich man. Ginawa ko na po yan. Yung bata pa ako. Simula't bata ako, ginawa ko na yan. Yan na yung aking buhay. But Christ answered, sabi niya po doon sa rich man, meron ka pang isa na kulang. May kulang ka pa. Kaya ito po yung patunay sa sinasabi po ni Isaiah na tayo po ay lahat ay makasalanan. Dahil yan sa kasalanan, kahit anong gawin natin sa buhay, kahit magpakabuti tayo, kahit ikaw yung pinakamabuting tao sa balat ng lupa, pero ang Panginoon hindi kanya papansinin. Hindi niya nakikita yung ginagawa, sapagkat ang namagitan po sa atin, ang naghiwalay sa atin sa Diyos ay ang kasalanan. Kaya ito po ang isang patunay sa atin, mga kapatid, na ang pananampalataya, sabi ng Hebrews 11 verse 6, na ang pananampalataya ay ito po yung nag-iisang kaparaanan na binigay ng Panginoon para ang buhay po natin, ang bawat buhay po natin ay the Bible says, we please God. Napapapurihan po natin ang Panginoon if nasa puso po natin yung pananampalataya po sa Kanya. So as I close sa ating pong Sunday School, sana po talagang ating pong makita po sana sa ating buhay ang Hebrews 11 verse 6, nagpapaliwanag po sa atin yung pong pananampalataya natin sa Panginoon. Yan po ang ginawa po natin sa buhay natin na dakila, sapagkat yan po yung nag-iisang kaparaanan na kung saan napapapurihan ang Panginoon sa bawat buhay po natin. Kaya ako po, bilang isang nangangaral ng salita ng Panginoon, yan po ang pinaninindigan po, na kung saan ang pananampalataya sa Panginoon ay ito po ang pinaka-mataas na nagawa ko sa aking buhay. Kapag kung babasahin po natin ang Solomon, si Solomon ay napaka-mayaman na tao. Pero siya din po ang nagsabi na sabi niya, lahat ng mga bagay sa under the sun is vain. Wala pong, sabi niya, it is very useless.
Sapagkat sabi ni Solomon, yung kayamanan ko, pagka darating yung panahon na kukunin ng Panginoon ang buhay ko, ni isang gold bar, wala akong kakayanan na dalhin sa langit. Yeah. Ibig sabihin po niyan, lahat po ng mga material sa mundong ito, pagka namatay po tayo, lahat po yan ay babalik sa lupa na kanyang pinanggalingan. Ang matitira lang po sa atin is yung pananampalataya po natin sa Panginoon. Diba? Sabi nga ng Bible, pagka dating ng panahon na kukunin ng Panginoon sa bawat isa po sa atin, ang komendasyon ng Panginoon sa atin is salamat. At ang ating testimonya, alam niyo po ba yung sabi doon sa Ephesians 2 verse 89, na sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa ating mga gawa na tayo po ay maliligtas. Sapagkat kung sa gawa, pwedeng ganito po ang mangyayari pagdating po natin sa langit. Kung sa gawa, tayo po ay maliligtas. Pagdating natin sa langit, baka andun po yung, nabanggit po yung boasting. Ano po? Sabi po doon, baka magyayabangan lang po tayo sa langit. Makatatanungin sa inyo, anong ginawa mo? Bakit ka andito? Diba? Pag ganun, siguro kasi pagka sabi ni Pastor Jalman, ganito ang gawin mo, sabi niya sa akin, ginagawa ko agad. Diba? Baka sasabihin mo din sa iba. Siyempre kasi, nung ano pa ako sa lupa, kahit every Sunday, nandun ako sa upuan, talagang walang absent. Ako na yung Panginoon dyan. Diba? Yung sa ating mga gawa, tayo ay naligtas. Kaya sabi ng Biblia, it is not of yourselves, it is the gift of God. Kaya mga kapatid, isang confirmation po sa atin sana, ang pananampalataya po natin sa Panginoon ay huwag po natin kalilimutan the only way para ma-please po natin, para matuwa, may yung bang ang Diyos ay mapapurihan sa bawat buhay po natin. Yan po ay sa pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Kaya mga kapatid, ang tinuturo po natin ay dahil po sa pananampalataya, tayo po ay naging kabilang sa pamilya ng Panginoon. Ano po? Kaya yung mga bagay na ginagawa po natin is serbisyo po sa ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat tayo na po ay pamilya, kabilang sa pamilya ng Panginoon. Kaya po yung pagpunta po natin dito sa simbahan, it is a part of our service to our God. Tama po ba? Kaya ginagawa po natin ito kasi it is our service. Tayo po ay obligasyon po natin na bigyan papuri ang ating Panginoong Jesucristo sa kaparaanan na sabi ng Biblia na not forsaking yung pagtitipon sa bahay-sambahan. Sapagkat ito po ang ating service sa ating pong Panginoong Jesucristo. Kaya sana po ay itong saglit na ating pong Sunday School ay na-refresh po sa atin. Alalahanin po natin yung panahon na tinanggap po natin ang Panginoon bilang Diyos at tagapagligtas natin. That's the start ng Panginoon and a place sa buhay mo. Tama po ba? Kaya yan po ang lagi po nating tatandaan at magbibigay ng kagalakan sa puso po natin to continue doing the things na tinuro po sa atin ng ating pong Panginoon. Let us close sa ating pong Sunday School. Lord, salamat po sa aming pong napag-aralan na nakita po natin nakita po namin, Lord, sa aming pong salita, Hebrews 11 verse 6, ang kapangyarihan ng nagawa ng pananampalataya po sa inyo. Lord, hiniling po namin na tulungan po ninyo ang bawat isa sapagkat sabi po ninyo ang pananampalataya, ang nag-iisang kaparaanan na ang buhay po namin, Lord, ay nabibigay po ang kapurihan, ang kadakilaan po ninyo sa pamamagitan ng pananampalataya po namin sa inyo. Kaya hiniling ko po, Lord, na
kayo pong patuloy na manguna at kumilos sa bawat buhay po namin na as we continue sa aming pong pananampalataya sa inyo ay patuloy po namin makita ang patuloy na katapatan, ang walang hanggan, Panginoon, na pagmamahal, pag-iingat niyo po sa bawat buhay po namin. Maraming salamat at sa aming pong pagpapatuloy at patuloy po na inyo po kami ingatan. In Christ's name we pray. Amen. Alright, yes. Muli, tayo po'y inaawit. Continue our service. Brother, God sent His Son, they called Him His Son. He came to love, give and die to buy my pardon. On empty grave is there to prove the Savior lies. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. How sweet to hold a newborn baby and feel the bright your peace. What is it? This child can face uncertain days because He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. And then one day I'll cross the river, I'll find thy son, Lord, His name. And then I stand, it's going to be great. I'll see the light of glory, and I know He reigns. Because You live, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. Amen. Ayan, salamat po sa napakagandang awit. Hindi tayo po magpapatuloy sa ating gawain.
Inanyayahan ko po ang bawat isa na tumayo upang manalangin sa hindi pa naman dito ko sa lahat. Upang natin ito sa namin sa Lord, salamat po sa buhay ng bawat isa. Lord, pagpapatuloy ng aming gawain. Isang mga rin tumuloy sa aming kalagayan. Hindi mo sa mga gawain ng pangalan. Lord, umayot ng salita mo rin ay hindi ko ang patuloy ng aming salita. May sarapin ng salita. Karanaas mo, ang pagpapatuloy ay hindi mo po. Amen. Yan, pwede na po tayo maupo. Yan, tayo po muna tumayo upang mag-pray ang ating bibig. Yan, inanyan si Brother Arnold upang hindi tayo sa ating bibig. Lord, salamat Panginoon sa morning ito, sa mga presentation sa amin. At marami na naman kami natutulong sa iyong salita, Panginoon. Ang bawat lumabas sa iyong salita, Panginoon, may isip po namin, naging totoo ang aming puso sa iyong harapan, Panginoon. Salamat po sa mga picture na isinuro mo sa amin sa umaga dito. Nailagay mo sa amin, nailagay sa amin ang isipan sa puso. Salamat po sa mga nagbibigay sa umaga dito. Bless mo ang mga nagbibigay. Bless mo Panginoon. Sabi mo, si Tito Kapitid, God, ikaw lagi nauuna. Balik mo sa iyong bibig dito kapag. First name, Amen. Amen. Yan muli tayo po magpapatuloy sa ating gawain. Tinatawagan muli ang ating salita. Asa na po? Andyan na po kayo. At alam ko po na talagang napakainit. Pero ito po ay isang pagsubok. Kaya po natin hayaan na ito po ay maging hadlang sa ating pong pagpapatuloy, sa ating pong paglilingkod, sa ating Panginoon. At alam niyo po, isang kagalakan, mga kapatid, my heart, na isa po, ako po ay isang kapatid po ninyo na bless. At nakikita ko po ang bawat isa po sa atin. Ano po? Kaya isa pong panalangin po namin na bilang isang pangangaral, kasama po ng pastor po dito ay sinasama po namin kayo sa panalangin na bawat isa po sa atin ay magpatuloy sa ating paglilingkod sa Panginoon. Kaya po at pupunta na po tayo sa ating panghuli na mensahe. At sana po meron po kang naintindihan sa ating pong pag-aralan kanina at maging sa ating pong papag-aralan ngayon. At sisiguruhin ko po na hindi po tayo magtatagal
Kaya magbabasahin na po natin yung ating pong teksto sa umaga pong ito. At muli, hiniling ko po na tumayo po tayo lahat. At basahin po natin ang Matthew chapter 14. Ito po yung ating pong text sa umaga pong ito. Matthew chapter 14. Ito po ay pangyayari yung panahon na si Kristo ay buhay pa or andito pa si Kristo dito po sa lupa. Verse 22. Umpisahan po natin at gusto ko po na basahin po natin ito ng salitan 14 hanggang verse ano po sabi ko ulit? Chapter 14, ano po? Chapter 14, doon po sa verse 22 hanggang verse 32. Alright, so andun na po kayo. Amen. Okay, palitan po natin basahin ito. Kaya, unawin ko pong basahin yung verse 22, kayo po yung verse 23 hanggang sa, kahit sa verse, ano na lang po tayo? Verse 31. Ano po? Sige, verse 22, the Bible says, "And straightway Jesus constrained his disciples to go into a ship, and to go before him unto the other side, while he sent the multitudes away. And when he had sent the multitudes away, he went up into the mountain apart to pray. And when the evening was come, he was there alone. But the ship was now in the midst of the sea, tossed with waves, for the wind was contrary. And in the fourth watch of the night Jesus went unto them, walking on the sea. And when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled, saying, It is a spirit. And they cried out for fear. And straightway Jesus spake unto them, saying, Be of good cheer, it is I, be not afraid. And Peter answered him and said, Lord, if it be thou, bid me come unto thee on the water. And when Peter was come down out of the ship, he walked on the water to go to Jesus. But when he saw the wind boisterous, he was afraid, and beginning to sink, he cried, saying, Lord, save me. And immediately Jesus stretched forth his hand and caught him, and said unto him, O thou of a little faith, wherefore did thou doubt? Alright, before po na po tayo, mag-pray muna tayo. Lord, once again, salamat po muli sa inyong pong salita na aming pong nabasa. Hiniling po namin, Lord, ang inyong patuloy na pangunguna sa bawat isa po sa amin. Una po sa lahat, yung buhay ko po bilang magtuturo, mag-share po ng inyong salita. I beg you, Lord, na inyong pong bigyan ng kapangyarihan. May you use me, Father God, as I share the word. So with this brethren, may kung patuloy bigyan din po ng pangunawa for us, for them, Lord, na aming pong sama-sama na maunawaan, lubusan ang aming pong mensahe sa bawat isa po sa amin. For this we pray in Christ's name. Amen. Alright, so para hindi po tayo magtagal ay ito pong kwento ay ang Panginoong Jesucristo ay sinabihan yung kanyang mga disipulo na pupunta sila doon sa kabilang dako na sasakay po sila ng bangka. At sabi nga doon sa verse 26, and when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled, saying, It is a spirit. Mga kapatid, sino po sa inyo natatakot ng multo? Natatakot po ba sa inyo ng multo? Sino po naniniwala sa inyo ng multo? Well, yan po ang matagal na po nating napapakinggan sa mga mga tao na kung saan sila ay yung mga tao na hindi naniniwala sa Panginoon.
or merong paniniwala na talagang merong multo. Itong panahon na ito, itong kanyang mga alagad ay andoon sa gitna ng dagat, nakita nila na merong naglalakad sa tubig. At kung titignan natin, ang sabi nila, uy, multo. Sino ba naman ang tao na naglalakad sa ibabaw ng tubig? It is very impossible. Kaya sabi nila, di ba? Kung titignan nyo, mga alagad ni Kristo, naniniwala pa sila sa ganito. Sabi nila, oy, ano yon? Multo! Alagad sila ng Panginoon. But, andun pa rin sa pagkakataon sa buhay nila na lumabas or yung nakita nila ay ang pagkaintindi nila ay multo si Jesus Christ. At kung basahin po natin yung verse 31 na pagka sinabi ng Panginoong Hesus Kristo, sabi po niya sa kanila, O thou of little faith, wherefore didst thou doubt? Bakit kayo nagkakaroon ng ganyang pananampalataya? Asan ang pananampalataya ninyo? Kaya sabi ng Panginoon, ang liit ng pananampalataya ninyo. Kaya gusto ko pong may dalawang points na ipaalala po sa atin patungkol pa rin po sa pananampalataya. Na kung saan sa punto pong ito, makikita po natin na meron po tayong dalawa. May bibigay ko na dalawa na dahilan kung bakit nagkakaroon po tayo. Yung pananampalataya po natin is yung bang nagkakaroon ng yung bang sabi ng Panginoon, maliit or yung bang rason kung bakit ang pananampalataya natin ay humihina. Humihina ba ang pananampalataya? Yes. Di po ba mga kapatid, yung pagpunta po natin dito mga kapatid is the fruit of our faith. Tama po ba? Andito po tayo sapagkat naniniwala po tayo na ginagawa po natin ito para sa Panginoon. Yan po ay fruit ng ating pong pananampalataya. But here, sa ating pong nabasa, ay itong alagad ni Kristo ay nakita nila si Kristo na lumalakad sa tubig. At kung tignan natin itong si Peter, diba? Nung nakita nila yung naglalakad sa tubig, sabi nila, uy, multo! Pero sabi ng Panginoon sa kanila, huwag kayong matakot, ako ito. Pero merong itong si Peter, nagsalita nga si Jesus Christ, sinabi niya, ako ito. Pero itong si Peter, andyan pa rin po yung doubt sa kanyang puso. Kaya sabi niya, Lord, kung totoong ikaw yan, hayaan mo na maglakad ako sa tubig papunta sa iyo. Di ba? Yan ang nasa kwento. Kaya sabi ng Panginoon, come, halika! At pag titignan natin yung kwento, sabi ang si Peter, bumaba sa bangka, naglakad sa tubig papunta kay Kristo. At isa mga kapatid na nagpapahina ng ating pananampalataya sa Panginoon is makikita po natin sa buhay ni Peter na ito bilang isang alagad. Pero kung titignan natin ang Panginoong Jesucristo ang siyang nagsabi na ako ito, huwag kayong matakot, ako ito. Yung kanyang mga kasamahan, kontento na sila na napakinggan nila na sabi ni Kristo na ang Panginoon nga yan. Pero itong si Peter, there is still doubt. Yan po ang isang ang kaaway ng pananampalataya is doubt. Ano po yung anong Tagalog ng doubt? Yung talagang Tagalog kayo rito. Yan. Pag-aalinlangan. Di ba? Yan po yung nakay Peter. Nasabi niya, nagsalita na nga si Kristo, nasabi niya, it is me, it is I. Don't worry. Sabi ni Kristo, but Peter is still, sabi niya, kung talagang ikaw yan, Kristo, bid me. Hayaan mo na maglakad ako sa tubig papunta sa iyo. That is doubt. Kaya mga kapatid, ang isa po palang isa na dahilan
kung bakit nagkakaroon po tayo ng panghihina patungkol po sa pananampalataya natin sa Panginoon is baka nagkakaroon na po tayo ng doubt sa ating mga puso. Kaya ito po yung maging aware po tayo na huwag po tayong magpadala kung nakakaramdam na po tayo ng pag-aalinlangan. Baka meron sa inyo, wala si Pastor Dan Mark. Pupunta kaya ako sa church? Magsisimba kaya ako? Pero salamat pa rin at andito po tayo. Ano po? Yan po ang kalooban ng Panginoon na huwag po nating hayaan na yung mga ginagawa po nating paglilingkod sa Panginoon ay mapapalitan ng ibang doubt. Gagawin ko kaya ito? Magpapatuloy kaya ako? Kung alam na natin, sinampalatayanan po na natin na salita ng Panginoon, then pangatawanan po natin. Magpatuloy po tayo sa ginagawa natin sa Panginoon. Kaya I appreciate itong mga young people. At least kaya niyong tumayo rito. Kaya sapagkat kailangan talaga natin sa ministry ang song leader. Yeah? Kaya keep it up. At sa bawat isa sa atin, kailangan talaga ang partisipasyon ang bawat isa sa atin. So, ito po yung isang reminder para po sa atin, sa buhay po ni Peter, sa buhay po ng pagkakataon na naglakad si Kristo sa tubig, ay sabi ni Peter, bid me to come unto thee. Yun po ay nagpagpapakita ng doubt sa puso ni Peter. Kaya for us, ang kalooban ng Panginoon is lagi po sana na yung puso po natin, yung buhay po natin ay laging nagtitiwala, sumasampalataya sa Panginoon. Ano po? Yan po ang isa po ng encouragement para po sa atin. Kami po bilang isang mangangaral, mas lalo po ako na isang buwan pa lang po na nag-uumpisa sa Wenceslao. Anong kung isipin po natin na yung ginagawa naman po natin is walang bayad, it is free. Yung pagbabahay-bahay, ito si Arnold, kasama niya, maraming beses nakasama ko ito. Nagbabahay-bahay kami. Sir, ma'am, hindi ba namin kayong masuyo na kausapin namin kayo sa salita ng Panginoon? Yung mga bagay na ginagawa natin ngayon, kung yung pananampalataya natin is walang silbi yun, hindi natin ginagawa yun. Pero we believe na yun po ay napakahalaga at tinuro po sa atin ng Panginoon na humayo tayo para ibahagi ang mensahe ng kaligtasan, kaya po natin ginagawa yun. My point is ito, huwag po nating hayaan ng buhay po natin ay maalipin po tayo sa pag-aalinlangan. Tama po. Dapat everyday sa buhay po natin ay madala po natin, mayroon po natin yung bawat araw sa buhay po natin ang naandyan yung pananampalataya sa Panginoon. Huwag nating hayaan na yung salita ng Panginoon na nalaman natin, sinampalatayanan natin ay yung bang mapalitan ng pag-aalinlangan. Diba? Ang kalawan talaga ng pananampalataya, pag-aalinlangan. Diba? Kaya huwag po nating hayaan na yung pag-aalinlangan, doubt, ang yung bang manguna sa buhay po natin. At sabi nga ng Biblia, sabi ng Proverbs, lean not unto thine understanding. Sabi ng Biblia, patuloy na huwag kang magtiwala sa kakayahan, sa pangunawa mo, sa kagalingan mo, sa karunungan mo. Pero, magtiwala lang tayo sa Panginoon. Ang pagtitiwala, pananampalataya sa Panginoon. Kaya, ang doubt ay ito po yung malaking bagay na nagpapahina ng ating pananampalataya sa Panginoon. As we see, itong si Peter na isang alagad ng Panginoon, and yet, sa punto ng buhay niya,
Patunayan mo, Panginoon, na ikaw yan. Let me walk sa tubig. Pupuntahan kita. That's doubt. Diba? And the Bible says, doon sa Matthew chapter 4 verse 4, sabi ni Kristo, ang tao'y mabuhay hindi lamang sa tinapay, kundi sa mga salita ng Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin po niyan, kung ano yung nasa salita ng Panginoon, pananampalataya po kasi ang kailangan natin. Ito ba? Pananampalataya. Ang pagtiwalaan po natin, sampalatayanan po natin ang salita ng Panginoon. Sapagkat ito po kasi yung difference ng pananampalataya. Ang pananampalataya is hindi doon sa Hebrews 11 verse 1, yung pong isang description ng pananampalataya, ng pananampalataya is yung nabanggit ko doon yung the evidence hope for. Yung ating pong pag-asa. Diba ang pag-asa, hindi po natin yan nakikita. Tama po ba? Sabi ng Biblia, yung bang ini-expect natin yung isang bagay na hindi naman natin nakita. Sapagkat ang pag-asa ay hindi mo nakikita, but you believe na meron. Tama po ba? Hope. Kaya, ang isang makikita po natin dyan, na ang pananampalataya is yung mga bagay na hindi po nakikita nitong mga mata po natin, yung mga hindi nahahawakan, yung mga kamay po natin, ayan po ay nakikita at yung bang nauunawaan natin through our faith. Yung pananampalataya po natin, yan yung parang mata to see yung mga bagay na hindi na nakikita ng mata po natin na ito. Tama po ba? Nakikita po ba natin ang langit? Hindi naman. Tama po ba? Hindi natin nakikita saan ba ang langit. Kaya nga marami po sa atin na hindi naniniwala or parang hirap po tayong maniwala sa sinasabi ng Biblia na, oh, may langit, may impyerno. Pero saan ang impyerno? Hindi naman natin makita. Pero kung andyan po yung pananampalataya po natin, we really see na reality yung sinasabi po ng Biblia. Ito ba? Kaya kung nung panahon na sumampalataya po tayo sa Panginoon, isang sigurado, isang confirm sa ating pong buhay, ay bawat isa po sa atin, tayo po ay kabilang sa pamilya ng Panginoon. Di ba? That is the fruit. Yan po ang bunga ng pananampalataya. Kaya huwag po nating hayaan na yung buhay po natin ay pangunahan po tayo ng pag-aalinlangan. Tama po ba? Huwag po nating hayaan. Everyday sa ating pong buhay ay sana sa biyaya ng Panginoon ay sa mga araw sa buhay po natin ay manatiling andyan yung pananampalataya sa Panginoon. Sapagkat pag nakakaramdam na po tayo ng pag-aalinlangan, then, sabi nga ng Biblia, hihina yung pananampalataya mo. Ibig sabihin, pag hihina, meron ng mga ginagawa mo sa Panginoon na mag-stop ka na. Pwedeng mawala na yung appetite po natin, mawala po yung kagalakan po natin sa ginagawa natin sa Panginoon. Last po, na ating makikita, last na po. Doon pituloy po natin, din sa binasa po natin sa text natin, sabi po, kung titignan po natin sa ginawa ni Peter, di ba, bumaba po siya sa bangka, naglakad po siya sa tubig. At kung titignan po natin ito po yung isang importante, isang alalahanin po natin. As Peter, yung nakatuon po yung mata niya sa Panginoong Jesucristo, alam niyo po yung nangyayari. Nung si Peter ay nakatitig kay Kristo, hindi niya alam na siya ay naglalakad sa tubig. And that is the miracle of God na nangyayari sa buhay ni Peter. Sino po ba sa inyo ang nakapaglakad na sa tubig? Baka lumangoy, kaya po natin, di ba? Kung lumangoy, kaya po natin. Pero nung naglakad, na hindi ka lulubog sa tubig, wala po sigurong nakagawa nito, except Peter. But gusto ko pong ipaunawa sa atin, yung mata
ni Peter na nakatuon kay Kristo. As his eyes nakatuon kay Kristo, the power of God is yung bang yung miracle ng Panginoon, kapangyarihan ng Panginoon ay nangyayari sa buhay ni Peter as he steps walking towards the Lord Jesus Christ. Ganyan po ang ilustrasyon ng pananampalataya as we fix our eyes to our God. Ang miracle, ang kapangyarihan ng Panginoon nangyayari sa buhay ng bawat isa sa atin. At yun naman po ang gusto po natin, ng kapangyarihan ng Panginoon, biyaya ng Panginoon ay mapasa atin, mga kapatid. And that is one na ating pong alalahanin kung bakit dapat po tayong manatili na nakatuon o patuloy na sasampalataya, nagtitiwala sa ating pong Panginoon. Last na ating pong makita doon sa verse 30, ano pong sabi doon? Sabi niya doon, and when he saw, ito na po yung dito, isang reminder para sa atin. Na nung siya ay naglalakad, si Peter naglalakad sa tubig, nakatuon yung mata niya, but instances na si Peter ay lumingon. Iba na yung tinignan ni Peter. The Bible is very clear na sabi niya, biglang unti-unti nang lumulubog si Peter sapagkat yung mata niya, nakita niya yung kapaligiran. At yung kapaligiran, napakalakas ang hangin, andun sa napakalalim, andun sa dagat. Nakita na po yung mga hangin na napakalakas. At sabi nga ng Biblia, naramdaman niya ang takot. Kaya ito po yung isang reminder sa atin, not only doubt, but pangalawa, yung unfaithfulness. Ano po yung, paano na-connect po yung unfaithfulness po dito? Ang sense dito, yung mata ni Peter nakatuon kay Kristo. But, yung bang iba yung tinignan niya, doon na po yung pagkakataon, panahon na lulubog na. At lumubog na nga si Peter. Dapat tignan po natin, unfocus. Pagka ang buhay po natin ay hindi na nakasentro sa Panginoong Jesucristo. Pagka ang buhay po natin ay hindi na po tayo nakatingin. Ibig sabihin po niyan, pananampalataya ang tinutukoy po nito. Pag yung buhay na po natin ay nawala na po yung pananampalataya, alam po natin na ang mundong ito ay karagatan ng kasalanan. Na kung saan, kung ang buhay mo ay hindi nakasentro sa Panginoong Jesucristo, in our life, malulubog po tayo sa kasalanan. Kaya ito po yung pagpapakita po sa atin na kung saan kailangan po nating maging faithful, magpatuloy na nakatingin, nakatitig, nakatuon yung mata po natin sa Panginoong Jesucristo. Tama po ba? Sapagkat kung ang mata po natin ay nakatingin sa Panginoong Jesucristo, sabi ng Biblia, ang nakikita po natin sa Panginoon ay